Welcome sa ating passboard series, mga master. So, number 3. The diameter of a pipe carrying water changes gradually from 150 millimeters at point A to 450 millimeters at point B. A is 5 meter lower than B. What will be the difference in pressure in kilopascal between A and B when 180 liters per second is flowing? Loss of energy being neglected. Okay? So, itong tanong na to, under what topic ito? Okay? So, yung tanong na to is under head loss, no? So, binigyan tayo ng pipe, mga master, no? Then, yung pipe daw, yung diameter ng pipe changes gradually. So, biglang nagbago. At point A, yung diameter ay 150 millimeters. Pero, nung dumating sa point B, biglang lumaki. Naging 450 millimeters. And ang sabi, yung point A natin is 5 meter lower than point B. Okay? So, pinaka first step, i-drawing nyo yung figure. No, try nating i-drawing. So, sa ating second statement, ang sabi, A is 5 meter lower than B. So, sino ang nasa baba? Si letter A or si letter B? So, mas mababa yung position ni letter A, no? Siya yung nasa baba. Okay, so i-drawing natin, mga master. Let's say nandito si point A, no? Nasa baba si point A. Then si point B nasa taas. Okay? And ang sabi, yung difference in elevation ng A at saka B is 5 meters, di ba? So i-drawing natin, mga master. So 5 meters yung difference in elevation nila. So 5 meters, mga master. Ayan. Next, i-drawing natin yung pipe. Ang sabi, at point A, 150 mm yung diameter ng pipe. Pagdating sa point B, naging 450 mm. So, ibig sabihin, sa point A, mga master, medyo maliit yung diameter. Pero nung dumating sa point B, biglang lumaki. Okay? So, i-drawing natin yun, mga master. So, let's say ganito. Okay? Ayan. Then, ilagay natin yung mga diameter, mga master. So, diameter at point A, 150 millimeters. Okay? Then, anong tawag dito? I-convert na natin kaagad, mga master. So, mula sa mm, gawin yung meter. Okay? So, ang shortcut dito, mga master, kapag gusto mo mag-convert from mm papunta sa meter, divide 1,000 nyo lang. No? Yun ang shortcut if medyo magaling na kayo. Pero if naninigurado kayo, pwede kayong magsulat ng ganito, no, para sure ball yung sagot. Pero if medyo kabisado mo na, pwedeng diretso na 150 divide 1,000, no, ganun kaagad yung conversion. Okay? So balik tayo, mga master. Bali ang conversion sa isang meter merong 1,000 millimeter. So cancel to, cancel din to. So pakisolve nga, ilan ang diameter at point A. So that is 0.15 meters. Okay? Next, punta tayo sa point B. Ilan ang diameter? So, 450 millimeters. No? Isulat rin natin. So, the same step, mga master. No? I-convert natin. Gusto kasi natin naka-meter. Okay? So, 1 meter is equal to 1,000 millimeter. No? Bali, magka-cancel to, cancel to. So, ilan ang diameter natin at point B? Okay? Ilan ang diameter at point B? 0.45 meters. Okay? So, goods na tayo sa diameter, mga master. No? So, proceed tayo sa next statement. What is the difference in pressure? Ito yung hinahanap sa problem, mga master. Ano daw yung difference in pressure between point A and B? Okay? So, difference in pressure. Sulat natin. So, pressure at A minus pressure at B. Ito yung hinahanap sa problem. So, actually, mga master, itong tanong na to is medyo mahirap, no? So, siguro, nasa average difficulty ito. Okay? Ibig sabihin, kapag na-meet mo ito sa board exam, no? Kapag ito yung number 1, no? Ito yung pinakauna mong nabasa, huwag mo munang sagutan. Okay? Kasi nga, sa board exam, una mong sasagutan yung madadali para magkaroon ka ng momentum. Okay?
So, mahirap kasi kapag number 1 pa lang, hindi mo na masagutan, no? Baka magtuloy-tuloy, mga master. Okay? So, next. When 180 liters per second is flowing. Okay? So, binigyan tayo ng rate of flow. Binigyan tayo ng letter Q. Ilan? So, 180 liters per second. Next. So, kailangan i-convert natin ito, mga master, no? Ang gusto kasi nating units ng flow rate is naka-cubic meter, no? Naka-cubic meter. Bali, mag-convert tayo, mga master. So, yung liters gusto nating maging cubic meter. Okay? So, ano ang conversion factor, no? Ang conversion factor sa isang cubic meter, merong 1,000 liter. Okay? Bali, cancel to, cancel to. So, ilan ang ating rate of flow? So, that is 0.18 cubic meter per second. Okay? Next, sabi pa pala sa problem, ito, ang sabi, loss of energy is being neglected. Anong ibig sabihin nun? So, ang ibig sabihin nun, mga master, yung head loss daw natin, wag mo daw i-consider, no? Kung baga, i-neglect mo, i-equate mo sa 0. Okay? So, bali, paano ito, mga master? Saan tayo magsisimula ng solution? Okay? So, sabi natin sa ating review session, sa ating NJRC, pag hindi mo alam saan ka mag-start, no? Again, kapag Bernoullian siya, mga master, tapos hindi mo alam saan magsimula, ang pinaka first step talaga, isulat mo yung general equation, no? Doon ka magsimula sa general equation. Okay? So, ano yung general equation natin? So, ang sabi natin, energy at 0.1 minus head loss plus head added minus head extracted is equal to energy at 0.2. No? So, ito yung ating general equation mula sa ating review session. Okay? So, pagkasulat mo yan, try mong mag-eliminate. Okay? Check mo. Meron ba tayong head loss sa problem? Wala. So, pwede mo tong i-cancel. Next, kailan nga nagkakaroon ng head added? So, nagkakaroon lang ng head added kapag merong pump sa ating system. So, merong bang pump na nabanggit sa problem? Wala. So, pwede mo rin tong i-cancel. Next, kailan nagkakaroon ng HE or head extracted? So, nagkakaroon lang yan kapag may turbine sa system. So, sa problem, walang turbine na nabanggit. Therefore, cancel din to. Okay? So, bali ang natira sa ating equation, that is energy at 0.1 is equal to energy at 0.2. Next, mag-set tayo ng 0.1 at saka 0.2. So, ang gagawin na lang natin, mga master, yung 0.1, gawin natin yung point A. Then, yung 0.2, gawin natin yung point B. Okay? So, bali, this is energy at point A is equal to energy at point B. Next, ano nga ang formula nitong energy? So, di ba sabi natin uli sa ating review session, yung energy composed ito ng tatlo, no? Unang-una yung pressure head. Okay, pressure head. Next, meron tayong velocity head. Ayan. And lastly, meron tayong elevation head. Okay? Bali, yung energy dito, mga master, palitan mo nung expanded formula ng energy. Okay? So, gawin natin, mga master. Unahin natin itong energy at point A. Okay? So, palitan lang natin ito, mga master. So, pressure at A, wait lang. Pressure at A over gamma ng fluid plus velocity at A paki-square over 2G plus elevation at point A is equal to, no? Proceed tayo sa energy at point B. So, pressure head sa point B plus elevation head sa point B, velocity head sa point B plus elevation head sa point B. Okay? So, ano nga yung hinahanap sa problem? Di ba ang hinahanap sa problem is pressure at A minus pressure at B, no? Bali, ang gawin nyo, mga master, try nyong buuin sa ating equation itong hinahanap sa problem. No? Check nyo nga, meron ba tayong pressure at A dyan? So, meron nandito. Then, meron din tayong pressure at B, no? So, ang gawin nyo, mga master, try nyong i-isolate yung dalawang yan sa isang side ng equation.
No? Try nyong pagtabihin yung dalawang yan. So, bali ang gagawin natin para magtabi mga master, kailangan nating mag-transpose. Okay? So, ang gawin natin, itong pressure at B over gamma, ilipat natin sa left side, no? I-transpose, no? Nyo. Then, ito naman mga master, i-transpose mo to the right side. Okay? So, sulat natin. Unang-una, itong pressure head sa point A, walang nagbago dyan. Nasa left side pa rin siya. So, kopyahin lang natin yan mga master. Next, itong pressure head sa point B, nilipat natin. From the right side, nilipat natin to the left side. So, kapag nag-transpose tayo, ano nga ang nangyayari sa sign ng ating parameter? So, kapag i-transpose mo yan, naga-negative or nanenegate yung sign niya. Kung baga, since positive ito sa right side, kapag ilipat mo yan to the left, magiging negative. Again, positive siya sa right side, pero pag ilipat mo sa left side, magiging opposite yung sign, no? Magiging negative. Okay? Sir, meron akong tanong. What if negative ito? What if negative yan siya mula sa left side? So, kapag ilipat mo sa right side, no? Mag-o-opposite yung sign. So, mula sa pagiging negative, magiging positive na siya ngayon. Okay? So, opposite lang mga master. Okay? So, sabi natin mga master, positive ito, no? And kapag ilipat mo to the left side, magiging opposite yung sign. So, magiging negative pressure at B over gamma. Okay? Next, proceed tayo sa right side ng equation. No? So, kopyahin muna natin to mga master. Okay? So, velocity head at point B. Paki-square. Ayan. Plus elevation at point B. Next, ito mga master, nilipat mo sa right side. So, mag-o-opposite yung sign yan. Okay? Yung velocity head ng A, magiging negative. At saka yung elevation head ng A. Ayan. Okay? So, ano ang next step mga master? No? Tingnan nyo to mga master. Yung dalawang pressure head, no? Pansinin nyo yung dalawa. Meron silang parehas na denominator, di ba? Parehas silang merong gamma. So, pwede mo yang i-combine. No? Pwede siyang ipag-combine mga master. So, pressure head at A. Yung sa taas, kopyahin mo lang mga master. Ito. Nandito na siya. Then, yung denominator, ipag-isa mo na lang. Okay? Then, kopyahin lang natin yung nasa right side. So, ayan mga master. Next, check nga natin kung kompleto na yung ating mga parameters. Unahin natin yung mga velocity. Unahin natin yung velocity. So, check nyo nga, may binigay ba na velocity sa problem? So, wala, no? Walang binigay na velocity. Ibig sabihin, paano yan? Paano mo yan siya masosolve? Okay? So, check nyo nga yung ibang given. Binigyan ka ng Q, then binigyan ka ng diameter. So, solvable pala yung ating velocity, no? Solvable, mga master. Lipat ko lang to. Paano masosolve, sir? No? So, mula sa ating previous number, mga master, kung maalala nyo, gumamit tayo ng formula na Q is equal to area times the velocity. So, yan yung gagamitin natin na formula, mga master. Okay? So, unahin natin yung velocity at point A. Okay? So, ang Q na gagamitin, itong given na 0.18. Okay? Is equal to times the area, no? Area nung point A, mga master. Area nung cross section niya. So, walang problema kasi nga binigyan tayo ng diameter. Okay? So, area lang yan ng circle, mga master. So, pi over 4 times yung diameter natin na 0.15 meter, then paki-square, no? So, ito yung area ng isang bilog or isang circle, mga master. Okay? Times velocity at point A. So, pakisolve nga, ilan ang ating velocity at point A? Ilan, mga master? So, that is 10, no? So, 10.186 meter per second.
Okay? Next, proceed tayo sa ating velocity at point B. So, the same formula mga master. Q is equal to area times the velocity. Then, direct substitution, 0.18 is equal to pi over 4 times diameter. So, ang mag-iiba lang mga master, yung diameter, no? Ang diameter kasi sa point B, lumaki, no? Naging 0.45. So, pakisolve nga mga master, ilan ang ating velocity at point B? So, yung ating velocity, that is 1.132 meter per second. Okay? So, goods na tayo mga master sa velocity, no? So, lagyan natin ng kulay. So, goods tayo dito, goods tayo dito. Next, yung G mga master, constant yan, no? Yan yung equal sa 9.81 meter per second squared. Again, yung letter G, yan yung acceleration due to gravity, no? Equal lang yan sa 9.81 meter per second squared. So, dapat memorize nyo to mga master. Okay? So, hindi kasi yan given sa board exam. Dapat memorize yung value ng acceleration due to gravity. So, next, ang kulang na lang natin mga master is yung ating mga elevation. No? Yung elevation mga master. So, paano itong elevation? So, ang technique natin sa elevation mga master, no? So, ganito kasi, sa pagkuha ng elevation, before ka makakuha ng elevation, kailangan mo muna mag-set ng reference line or yung tinatawag na datum line, no? So, yung pag-set ng reference line, nakadepende yon sa inyo, no? Pwede nyo yon ilagay kahit saan, nakadepende sa inyo. So, same lang ng sagot na lalabas. So, actually, sa ating figure, pwede mong ilagay yung reference line dito sa baba ng point A. Pwede rin sa gitna, no? Pwede rin dito. No, nakadepende sa inyo. Pwede nyong i-freestyle. Kaso nga lang, ang ituturo natin sa inyo is yung technique. Okay? So, ang technique mga master, kapag mag-set ka ng reference line, ipatama mo yon sa isang point. Okay? Again, kapag mag-set ka ng reference line, dapat yung reference line mo tatama sa isang point. No? So, pili ka lang kung saan mo gustong ipatama, sa point A or sa point B. No? So, ang gawin natin mga master, dito na lang natin ipatama sa point A. Okay? So, bakit kailangang ipatama sa point yung reference line? No? Kasi yung elevation mga master, yung elevation, yung letter Z, no? Sinusukat kasi yan mula sa datum line natin or yung reference line. No? Kung baga yung elevation, yan yung layo ng point mula sa datum. Okay? So, since yung point A natin, nandito na siya mismo sa datum, ang ibig sabihin nun, wala siyang distance mula sa datum. And since wala siyang distance, ang ating elevation at point A, 0 yan. No? Kasi nga, wala siyang distance mula sa datum. Okay? Next, yung point B natin, gaano siya kalayo mula sa datum. No? So, 5 meters ang layo niya. Ibig sabihin, ang elevation at point B, 5 meters lang. Okay? So, yan yung advantage kapag yung datum line or yung reference line is pinatama mo sa datum line. Okay? So, may karagdagan lang pala ito mga master. So, yung elevation natin, anong tawag dito? May sinusunod dyan na sign convention. Okay? So, tingnan nyo mga master. Di ba yung reference line or datum line natin nandito? Then, yung letter B, yung point B, nasa taas ng datum line. Okay? So, ang pag-travel mo, mula datum, tumaas ka. No? Ganito yung pag-travel mo. So, kaya, yung ating elevation at point B, positive yan siya. Positive 5 meters. Okay? Ayan. Merong times kasi mga master, let's say, yung point mo nasa baba ng datum line. So, kapag nasa baba, ang pag-travel mo is pababa. Ibig sabihin, kapag ganito, negative na. Negative na yung elevation mo. Kasi nga, pababa ka. O di kaya, mas mababa ka sa datum line. No? So, i-master nyo lang yun mga, yun. No? Kailangan ma-master nyo yung pag-set ng sign conventions. Again, pag pataas ka, positive. Pag pababa, negative. Okay? So, goods na rin tayo dito mga master. Okay? Next, itong gamma ng fluid. Ano kaya ito? So, ang sabi sa problem, water lang. Okay? And based on our previous problems mga master, kapag water ang ginamit, yung gamma ng fluid, rekta equal yan sa gamma ng water.
Okay? So, pwede na nating mag-substitute, no? Pwede na tayong mag-substitute sa ating equation. So, gawin natin mga master, no? Unang-una, itong pressure at A minus pressure at B, ito yung hinahanap sa problem. Okay? So, kopyahin lang natin yan mga master. So, pressure at A minus pressure at B all over gamma. Okay? So, gamma. Ano nga yung gamma natin mga master? Ano yung specific weight na gagamitin? So, specific weight lang ng tubig. Okay? So, saan nga yan equal? Equal yan sa 9.81 kilonewton per cubic meter. So, ito pala mga master, dapat memorize nyo rin to, no? Yung specific weight ng water, hindi yan binibigay sa board exam. Okay? So, dapat memorize nyo yan. Okay? So, magpatuloy tayo. Ayun. Next, proceed tayo sa right side ng equation, no? So, VB squared. Ano nga yung value ng velocity at point B? So, that is 1.132, no? So, 1.132 paki-square all over 2G. Ayan. Next, plus elevation at point B. Ilan ang elevation at point B? Positive 5, no? Ayan. Next, minus velocity head ng point A. Okay? So, minus. Next, ano ang velocity at point A? So, that is 10.186. So, 10.186 paki-square all over 2G. Ayan. And lastly, minus elevation at point A. So, ano nga ang elevation at point A? Diba, 0 yan mga master, no? 0. So, ibig sabihin, itong elevation at point A, pwede pala itong makancel. Kasi nga, equal lang yan sa 0. Next, pakisolve nga nito mga master. Pakisolve yan. So, solve muna natin mga master. So, yung right side ng equation natin, equal siya sa negative 0.22289. Okay? Then, yung left side, kopyahin lang natin mga master. Ayan. Then, since ang tanong sa problem is ito, no? Yung nasa baba na 9.81, i-cross multiply mo. No, i-cross multiply mo. So, that is pressure at A minus pressure at B is equal to negative 0.22289. Then, i-multiply mo ng 9.81. Okay? So, pakisolve mga master. So, that is negative 2.187 kilopascal. So, ito ang ating sagot, mga master. No? So, kapag i-round off nyo ito, mga master, pwede siyang maging negative 2.2 kilopascal. No? Kaya yan yung naging sagot natin dito. Okay? So, letter D ang sagot. No? So, medyo mahaba yung problem na to. Pero, madali lang to mga master. Kailangan nyo lang talaga i-practice na i-solve yung problem. Okay? So, salamat mga master.